Magandang araw sa inyo mga idolo. Matutunghayan natin dito ang tatlong napakalaking mummy. Nag-usap-usap dito ang tatlong mummy na mas komportable daw sila sa ganitong kalagayan. Wika ng isang mummy na kung ginamit na daw nila ang kanilang mga kapangyarihan. Kaagad naman sumagot ang isa ng oo kasi wala na tayong ibang pagpipilian. At hindi nila alam na ang Relic Crow ay bigla na lang lumabas at bigla ding nawala. Wika ng isang mummy na yun daw ang dahilan kung ba't siya natalo. At itong pagkakataon na ito ay hindi magandang insidente para sa kanila. At mabibisto daw sila ng iba. Sa hindi inaasahan sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay biglang hiniwa ni Ju-hyun ang God of Desert. Napangiti na lang ang ating bida at sinabing mamatay kayo. Napatigil ang dalawa dahil sa biglaang pagkamatay ng kanilang kapatid. Kaagad naman itong sinundan ni Ju-hyun ng hiwa sa leeg ni Osiris at kaagad itong nabasag. Hindi makapaniwala si Anubis dahil sa sobrang bilis gumalaw ng ating bida na parang isang assassin. Ang Anubis ay kaagad ding pinatay ni Ju-hyun ng walang kahirap-hirap. Pakatapos ng pangyayari ang Anubis Relics ay biglang lumabas at nagsalita ng para saan itong ginagawa mo. Wika ng ating bida na hindi na yan importante at buksan mo ulit ang trial sa pangalawang pagkakataon dahil ang resulta ng kaninang trial ay mali. Sagot naman ng Relic na hindi na daw ito mabubuksan. At hindi daw makakapasa ang ating bida sa trial na ito. Napangiti ang ating bida at sinabing hindi maaari. Wika ni Ju-hyun na palitan ng mga katanungan at kung hindi ang Relics ay pagpipira-pirasuhin ni Ju-hyun. Ang Anubis ay napatigil sa mga sinabi ni Ju-hyun. Dahil ang Anubis ay walang mapagpipilian kundi buksan ulit ang trial at ang malaking scale at ang 42 na hurado ay lumabas sa parehas na oras at ang hurado ay nag-iisa lang. Makikita dito na ang Anubis ay sobrang tamlay ng katawan at nagsalita ng ito ang unang katanungan. Sinakal ito ng ating bida at nabaliktad ang pangyayari si Ju-hyun na ang magtatanong sa hurado. Wika ng ating bida na nagnakaw ka na ba sa iba? Sumigaw ng nagagalit ang Anubis at sinabing anong ibig sabihin mo na nagnakaw ako? Hindi yan gagana kung ganyan ang itatanong mo sa akin. Habang sinasakal ng ating bida ang Anubis ay nagsalita ito nang wala siyang pakialam kung ganun ang mangyayari. Makikita dito na binitawan ng ating bida ang Anubis mula sa pagkakasakal at sinabing ulitin mo ang sasabihin ko kung ayaw mong mamatay. At pinagbantaan ng Anubis na kung hindi ito susunod siya ay pagpipira-pirasuhin. Wika ng Relics na bakit hindi tayo gusto ng mga tao, wala ka bang pakialam kung madudurog ako? Wika ng ating bida na kung kukunin kita hindi ibig sabihin na hindi ka na gagana. Kung sa ganon dudurugin na lang kita, at kapag nas-away yun ibig sabihin hindi tayo pinagtagpo. Ang Anubis ay walang imek sa mga sinabi ng ating bida. Makikita dito ang lumulutang na mga hurado na pinagpapawisan. Tinanong ng Anubis si Ju-hyun kung siya ba ay nagnakaw na. Sinipa ng ating bida ang Anubis dahil sa sinabi nito. Wika ng ating bida na tignan mo yang salita mo. Hindi mo ba nirespeto ang mga tao? Si Ju-hyun ay tinanong ulit sa pangalawang pagkakataon at sinabi na kung siya ba ay nagnakaw na. Napangiting sagot ni Ju-hyun na oo nagnakaw na ako. At ano na ang pangalawang katanungan? Sinigawan ng Anubis ang ating bida ng ganito ba ang isasagot mo sa lahat ng mga katanungan? Wika ng ating bida na syempre naman. Matapos ang pangyayari ang lahat ng katanungan ay sinagot niya ng oo dahil pinabago niya ang katanungan dahil ito ay malaking pabor para sa kanya. At ang Anubis trial ay tuluyan na niyang natapos. Sa kalagitnaan ng pag-iisip ni Ju-hyun ang system ay biglang lumabas at sinasabi dito na matagumpay mong nalagpasan ang gawain na ibinigay ng malaking tombs. At isa sa tatlong relics na ginawa ng tombs ay sumuko sa iyo. At ang Anubis tombs ay tuluyan mong natapos. Makikita natin ang ating bida na may inilalabas na malakas na enerhiya. Ang mga system ay sunod-sunod na lumabas dahil nakakuha ang ating bida ng God-level relics. At napaisip na ang ibon daw ay nasa sayahan sa mga nangyayari. Si Ju-hyun ay inutusan ng Anubis na isara na itong tombs. At sa ilang sandali ay unti-unti na nga itong gumuguho. Makikita dito si Tae-jun na nagtataka na kung bakit gumuguho ang tombs. At napatanong kung nakuha ba ni Ju-hyun ang relics. Napatigil si Tae-jun dahil sa nakikita niya na enerhiya na lumalabas kay Ju-hyun.
Nasabi nito sa sarili na si Ju Hyun ay isang frighteningly skilled person. Napaisip na kung hindi niya ito mapapatay, may kikipagtransaksyon na lang siya dito. Sa kabilang banda ang system ay lumabas at sinasabi dito na ang large tombs na nakasakop sa mundo ay natalo na at wala ng kapangyarihan ang tombs dahil nawala na ito sa mundo. Sa kalagitnaan ng pagbabasa ni Ju Hyun sa system may biglang tumawag sa likod niya. Ito pala ay si Tae-jun. Wika nito na hindi ko inaasahan na magaling pala ang mga skill mo. Pasensya ka na, napakabastos ko kanina. At inalok nito si Ju Hyun na magtrabaho kasama siya. Wika ng ating bida na di ba gusto mo akong patayin kanina? Kaagad naman sumagot si Tae-jun nang kasi hindi pa natin kilala ang isa't isa. Sinabi ni Tae-jun na ang relax ay makapagpapabago sa mundo. At ang mga taong tulad mo ay may malaking potential sa mundo. Nasabi pa nito na isa daw siyang chairman at nagpangako kay Ju Hyun na ibibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. At sinabi pa nito na mas lalong lalakas daw ang ating bida kapag siya daw ay magtrabaho kay Tae-jun. Pagkarinig ni Ju Hyun sa mga sinabi ni Tae-jun ay kaagad nitong itinutok ang kanyang muramasa at sinabing, "Sino ka upang sabihan ako ng ganyan? Yang mga sinasabi mo ba ay hindi nagpapakita ng kademonyohan?" Wika ng ating bida na alam ko na ang pinaplano mo. Dahil ang gusto mo lang ay gamitin ako at gawing alipin na parang aso. Napatawa na lang si Tae-jun sa reaksyon ni Ju Hyun at nagsalita ng nagsasabi lang naman ako bakit napaka-sensitibo mo. Wika ni Tae-jun, bakit masama ang resulta ng puhunan ko? Dinungsan mo ako, dudungisan din kita, ganun ang pagpalakad ng pagtatrabaho. Napaisip ang ating bida na itong matandang ito ay parang isang ahas kung magsalita. Sinabihan nito si Ju Hyun na ang pag-collect ng mga relics ay napaka-delikado. At kung masugitan ka man, ako na ang bahala sa pagbayad sa hospital fee mo gamit ang aking malaking kumpanya. Pagkatapos magsalita ni Tae-jun ay biglang hiniwan ni Ju Hyun ang leeg ni Tae-jun. Napaisip si Ju Hyun na hindi niya pakikinggan ang mga sasabihin ni Tae-jun. Napatawa si Tae-jun sa ginawa ni Ju Hyun at sinabing, nabigla mo ako doon, napakabilis mong gumalaw. Ang mga dugong humiwalay sa katawan ni Tae-jun ay unti-unting bumalik sa kanya. Dahil ito sa kanyang dalang defense relics. Si Achilles ay isang sundalo na lumitaw sa Greek mythology. At ang kanyang ina ay diyosa ng karagatan si Thetis at ang kanyang ama ay tao si Peleus. At ang gustong mangyari ni Thetis ay maging immortal ang kanyang anak tulad niya. Nakuha ni Achilles ang matigas at malakas na katawan, pero napanatili ang kanyang tendon bilang kanyang kahinaan. Napaisip si Ju Hyun na namatay si Achilles pagkatapos niyang makuha ang tendon. Ang relics na Achilles ay meron ding kahinaan. At hindi alam ni Ju Hyun kung saang parte ng katawan ni Tae-jun ang kahinaan. Wika ni Tae-jun na ngayon naiintindihan mo na kung bakit ka nasa ilalim ko. Naiintindihan ko ang iyong kahusayan, ngunit hindi mo ako matatalo. Hindi ako humihingi ng away, sinusubukan ko lang maging kakampi mo. Hindi ba halata ang tugon mo? Napatawa ang ating bida sa mga sinabi ni Tae-jun. At sinabihan ang kanyang muramasa na gagamitin niya ang lahat ng lakas niya. Napasigaw ang muramasa at sinabing, anong ginagawa mong tao ka? Wika ng ating bida kay Tae-jun na nakarinig ka na ba ng tinatawag na mutiny, yun ang gagawin ko. Nagsalita ang ating bida ng tama ka, ito ay isang malinaw na pagpipilian upang makuha sa iyong panig pero hindi ko yun gusto. Makikita dito si Tae-jun na natatakot dahil sa lakas ng enerhiya na lumalabas sa muramasa. Dahil ang muramasa ay tamang-tama sa mutiny, nagiging malakas ito kapag may mas malakas sa kanyang relics. Nasabi ni Ju Hyun kay Tae-jun na titignan natin yung kapangyarihan mo dito sa muramasa kung puno ng kapangyarihan. Wika ni Tae-jun, bakit mo ito ginagawa? Sa ilang sandali ay biglang pinatamaan ni Ju Hyun si Tae-jun ng kanyang muramasa. At sa kadahilanang yun ang lugar na kinatatayuan nila ay biglang sumabog ng napakalakas. Dahil sa pangyayari si Tae-jun ay nagtamo ng malaking pinsala dahil ginamit ni Ju Hyun ang lahat ng kanyang domination sa muramasa. Makakagamit siya ng mas malakas pa sa God-level relics pero sa huli ang kanyang relics ay madudurog dahil sa kanyang malakas na domination. Dahil si Tae-jun ay napinsala ang kanyang relics ay kusang nag-activate. At kapag si Ju Hyun ay nakalapit sa malakas na enerhiya na inilalabas ni Tae-jun, siya din ay magtatamo ng malaking pinsala.
Dahil sa sobrang lakas ng relics ni Taijun ay walang nagawa si Ju Hian kundi ilabas ang kanyang Hammurabi. Dahil kung hindi niya ito gagamitin siya ay mapipinsala. Ang Hammurabi ay nagtamo din ng kunting pinsala. Matapos ang pangyayari makikita natin dito si Taijun na nakahandusay na sa sahig dahil ang Achilles relics ni Taijun ay nagtamo ng napakalaking pinsala. Dahil doon si Taijun ay matagal na hindi makakagalaw. Ang Muramasa ni Ju Hian ay tuluyang nadurog dahil sa lakas ng domination niya at pati na rin ang Hammurabi ay nagtamo ng pinsala. Habang tinitignan ni Ju Hian ang katawan ni Taijun biglang may tumawag sa kanya. Ito ay sila Sungwoo na patanong ito kung ano ang nangyari dito. Namangha si Ju Hian dahil nabuhay pa sila Sungwoo kahit na sa lakas ng malicious aura. Napatanong ang grupo kay Ju Hian kung patay na ba si Taijun. Sinabi nito kung papatayin niya ba ito. Wika ni Ju Hian na iwan na lang nila ito pero magtatagal ito ng mahabang panahon sa hospital. Napaisip si Ju Hian na kahit gustuhin niyang patayin si Taijun ay wala siyang magagawa dahil ang mga relics niya ay nagtamo ng mga pinsala. Si Ju Hian ay kaagad na sinabihan sila Sungwoo na aalis na sila dahil gutom na siya at maghahanap sila ng kainan na nakasurvive sa pinsala ng lindol. Sa kabilang banda ang pangyayari ay nabalita sa TV. Nagtanong ang mga reporter sa saksi ng pangyayari. Sinabi ng saksi na meron silang nakasagupang mga patay na katawan na lumabas lang sa lupa na parang isang mummy. Wika nito na akala niya ang lahat ng iyon ay sa movie lang makikita. Habang kumakain si Ju Hian ng noodles na sabi nito na ang buong mundo ay alam na ang tungkol sa relics dahil ang lahat ng channel sa TV ay pinag-uusapan ang tungkol sa nangyari. Napatanong si Sungwoo kung anong relics ang pinagsasabi ni Ju Hian at itinuro ang mga relics na nakalatag sa higaan. Ang mga relics ay nagrereklamo dahil silang lahat ay nagtamo ng mga pinsala dahil sa kagagawan ni Ju Hian. At ang malaking problema ni Ju Hian ngayon ay kung paano niya mababalik sa dati ang kanyang mga relics. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinabing meron akong paraan upang ma-restore itong mga relics ko. Ito daw ay isa niyang kaibigan. Tinawagan nito si Irene at sinabihan na nahanap na niya ang solusyon sa problema niya. Tuwang-tuwa si Irene pagkarinig sa sinabi ni Ju Hian. Pero ang lahat ng sinabi ni Ju Hian ay isang pagsisinungaling. Sinabi nito kay Irene na oo tama ka, mahahanap ko na ang solusyon sa problema mo. Ang kailangan mo lang ay hanapin ang taong sasabihin ko sa iyo. Kaagad namang sumang-ayon si Irene at tinanong si Ju Hian kung sinong tao ang kanyang pinapahanap. Napangiti na lang ang ating bida sa kanyang mga kasinungalingan. Ang pinapahanap niyang tao ay si Yujea, isang specialist sa relics restoration. Lahat ng relics ay kaya nitong ibalik sa dati kahit na ito ay durog na. Pero sa ibang salita meron ding relics na kaya ding mag-restore ng kapwa niya relics. At yon ay tinatawag na the Restorer of Relics. Si Ju Haihao ay isang top-class pagdating sa pag-restore ng mga relics. Monopolyo niya talaga ang merkado at tinatawag siya na Fraud King. Sa nakaraang buhay ni Ju Hian ay kasama niya ito sa TKBM. At sila ay magkagrupo sa isang raiding team. Napaisip si Ju Hian na kailangan mapilit niyang magtrabaho sa kanya si Yujea. At kapag mapa sa kanya si Yujea ay hindi na magiging mahirap ang lahat. Habang nasa labas ang dalawang nagpapahangin, sinabi ni Sungwoo na ang babaeng dapat punctual ay isang biro. At tinanong nito si Ju Hian kung sinong tao ang kanyang pinapahanap. Sagot ni Ju Hian na si Yujea ang kanyang pinapahanap. Wika ni Sungwoo na di ba ikaw ang pinakamagaling pagdating sa relics? Sagot ni Ju Hian na tama ka dyan, ngunit ang pag-restore ng mga relics ay isang nakakalito na gawain. Karamihan sa mga restoration relic ay nasa artsy side. Ang ganitong gawain ay mahirap dahil kailangan ng malakas na pakikipagsama sa relics bago ito makuha. Nagyabang si Ju Hian na magiging slave trader niya daw si Yujea. Sa kanilang pag-uusap ay biglang may helicopter na huminto sa harapan nila. At may nagsalita ng pasensya na natagalan ako. Ito pala ay si Irene na napakaganda. Wika nito na nahuli siya dahil sa traffic kaya ang ginamit na lang niya ay ang helicopter. Napaisip si Ju Hian na merong private helicopter si Irene. Wika nito kay Irene na tara na pumunta tayo sa lugar na magandang mag-usap.